O ngayon, mga kababayan, nasaan na tayo? Una, West Philippines Sea lang. Nung si dating Pangulong Duterte nakaupo, wala, nakanganga lang yung matanda. Nanalo tayo doon sa, doon sa tribunal, mga kababayan, mga boss chief amo sir, 2016, saktong-sakto sa pagkakaupo ng dating Pangulong Duterte, ang sinabi papel lang daw ho. Nung mga nakaraang taon, nag-i-inject na po sila nung mga sa kanila daw po ang Palawan. Nasasakop daw po nung kanilang lumang mapa ang Palawan. Oh, tapos maririnig natin yung mga bali-balita, yung mga Chinese na na may mga fake na mga titulo, na mga birth certificate ay bumibili ng ekta-ektaryang lupa sa Palawan. Nakita niyo ho yung naratibo nila. Ngayon naman, hindi pa nakontento sa northern part naman po ng Pilipinas. Simulat sa pool pa lang po, mula Batanes hanggang Hulo. Saan ka man ay, di ba? Parte na ng Pilipinas. Tapos may isa pang senador ulit. Parehas. Biruin mo, alam mo si Marcoleta, mga kababayan, dapat meron din kasong treason yan eh. Ano? Biruin mo, hindi naman pwede dahil lang din sa kanyang mga sinasabi. Pero halatang-halata yung kulay ni Marcoleta eh. There is no such as West Philippine Sea. Biglang cambio. Sumunod, hindi na kontento, sumubok ulit. I-give up ang KIG, Kalayaan Island Group. Di ba? I-give up daw. Samantalang may mga Pilipino doon, may bandila ng Pilipinas na itinataas, iwinawagayway, araw-araw, at may mga mayor, vice mayor, may mga barangay tanod, may mga pulis. Tapos sasabihin mo, maririnig, sa isang senador natin na nakakulong ngayon, ay i-give up yung KIG. Di ba? Kaya, iingat po tayo doon sa mga iboboto natin sa mga susunod na eleksyon, no? Yung sisigaw-sigaw ka para sa Pilipinas, pero yung mga ipinagtatanggol nyong mga politiko, makikita mo, puro naratibo ng China ang kanilang ipinapakalat sa ating bayan. Sabi ni Mami Startalk, walang i-give up. Si Marcoleta ang give up. Ayun, nasa oblo na. Kaya nga, ang sabi kanina ni Respicio, talo tayo. Na ipakulong nila yung ating leader. Nako, umaarte ngayon si Marcoleta, may sakit daw. Tapos makikita pa ho natin, mga kababayan, magyayabang, ayan Chinese scholar, biruin mo, pati yung mga Chinese scholar, sinasabi ang Batanes ay kabilang sa China. Di ba? Biruin mo, tingnan niyo po mga bossing. Sa China, ipinapalaganap nila, no, na yung ating Batanes, mga kababayan, ay sa kanila daw po, inuumpisahan sa mga tao nila. Para lumakas yung boses ng mga tao nila na sa kanila ang parte ng Pilipinas. Pero sa atin po, mga bossing, sa katauhan din ni Rodante Marcoleta, no? Naalala nyo, wag daw nating sasabihin West Philippine Sea. Kasi daw there is no such as West Philippine Sea. Hanggat hindi pa daw po na ipapatala, mga kababayan, ang West Philippine Sea, kumbaga ayaw ni Rodante Marcoletang mabibigkas, mababanggit yung West Philippine Sea. Nakita nyo yung kabaliktaran po. Sa kanila, yung mga Chinese na mga leader nila, ito ang ipinapakalat. Sa atin, iba. No? Iba ang Uy, Mac Arnel! Maglagay ka na ulit. -27. Tuloy mo lang. No? Ng putik, kami pa humihikayat sa iyo. Di ba? Sa atin, mismong senador natin ang pipigil sa atin para magsalita ng gano'n. Kailangan daw ipaano muna, ipatala daw muna. Tapos makikita nyo pa ho, mga kababayan, magyayabang pa yung mga DDS. Ay, mga DDS vlogger, ayan pala, yung pagbisita, di ba?
Kaya pala, siguro itong mga picture na ito, mga bossing, yung ipinapakalat nitong Chinese government sa kanilang bayan. Tapos makikita mo pa si Boss Ngongi magyayabang. Oh, si Boss Ngongi magyayabang na binabas daw siya dahil pro-China daw siya, no? At magyayabang dahil pro-China daw siya. Aba, mas gugustuhin niya daw 'yon. Alam naman namin, Diyos ko nga, galing nga kayo diyan, 'di ba? Kakatapos lang ba ng meeting ninyo sa Chinese government? Ah, pinagmamalaki niyo pa talaga, ano? Aba, mas gugustuhin ko na 'yon, ha? Ang China nagbibigay ng libreng tulay, oportunidad, trabaho at negosyo sa mga Pilipino. Eh, yang mga Amerikano na 'yan, missile na pampasabog ang binibigay. Ganun pala ang tinuro sa kanilang naratibo. Yun pala yung pagbisita nila ng China, yun yung naratibo nila, 'no? Binibigyan ng tulay, ano kapalit, sakupin ng ating bayan? Ginagago ka na ng China, pinagtatanggol mo pa? Ano gustuhin nilang gawin? Battleground, giyera, naku. Ayan yung kanila hong mga naratibo, mga kababayan, 'no? Isinusulong daw po ng gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos yung giyera-giyera. Wala hong ganyan. Hmm, wala hong ganyan, mga kababayan. Kaya uulitin ko ho, 'no? Kung ikaw talaga ay maka-Pilipinas, para sa Pilipinas, iiwasan mong bumoto nung mga politiko na ang ipinagtatanggol ay yung naratibo ng China. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas at ayaw mong makuha ang mga teritoryo o knikatiting na kalupaan ng Pilipinas o kahit man karagatan, eh iisipin mong maigi kung sino yung mga iboboto mo. 'Di ba? At dahil po, mga kababayan, napag-usapan na din po natin, 'no? Sandali, sandali. Punta muna tayo dito sa DDS. Ano, may ipapakita ho ako sa inyo, mga kababayan. Hindi ko dapat iko-content kasi merong background na ano. Putik na yan, hindi na nagkomento ng -27 si ano. Asa na? Tuloy mo lang yung comment diyan. Babasahin ko naman paminsan-minsan yung comment mo. Hey, ano ba yan? Oh, sinabi ko lang na yung komento mo ay makakatulong sa algorithm, hindi ka na nag-comment diyan. Oh, kahit na ano, A, B, C, D, gano'n. Alam naman namin ganyan kayo mga DDS eh. Anti-corruption din po ba kayo? Ito, si Manang, DDS. Anti-corruption po ba kayo? Oh. Anti-corruption din po ba kayo katulad ko? Anti-corruption din po ba kayo? Katulad ko, Ma'am Trexie Villa, yun ang tanong. At Ma'am Nenita Umali, yun ang tanong sa isang DDS. Oh. Yes po.